Hi guys! Magandang buhay sa inyong lahat. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. So, I'm Miss Trans Pinay here in the USA. So, for today's video, I will, you know, discuss sa inyo yung karamihan sa mga tanong sa akin nung yung bago pa lang ako dito sa Amerika na paano ka napunta dito sa Amerika? So, sasagutin po natin yan, ladies and gentlemen, okay? So, ito po yung story nito kung paano po ako napunta sa Amerika. So, yung mami ko po is work siya sa barko, sa luxury ship. She's, siya po ay, she was a cabin stewardess. So, nag-jump in or bumaba nag-ano sila dito sa Amerika, ang tawag dun? Nag-dock yung luxury ship ng mami ko sa San Francisco. So, yun nasa San Francisco na siya since yung tito ko kasi nandito na sila since 1966, parang ganun. Nag-migrate na sila during martial law 1966. So, binisita niya ng mami ko yung tito ko na kapatid ng daddy ko. So, yun na nga, ladies and gentlemen, yung pagkadak niya, syempre tourist lang siya. Pumunta siya sa San Francisco, nakipag-meet siya sa mga sa bayaw niya o yung tito ko na kapatid ng daddy ko. So, yung tita ko naman, na asawa ng tito ko na nandito sa Amerika, sabi niya, oh, Ateng, ang tawag niya sa mami ko as Ateng kasi parang pangalan nga yung daddy ko. Ateng, since nandito ka na sa Amerika, ba't hindi ka magpapetisyon kay Sangko dun sa tito ko na asawa niya? So, yung mami ko sabi niya, oh, okay, pwede pala yung ganun. Siyempre hindi naman niya alam dahil galing siya ng Pilipinas and nagbabar ko lang siya, di ba? So, it was 1984, guys. It was 1984 nung sinabi yun nung tita ko, nakaasawa ng tito ko. So, yung mami ko naman, okay, sige sabihin ko kay Sangko, dun sa tito ko nga. So, sinabi niya kay Sangko na, yeah, sabi ni, nung tita ko na pwede naman palang magpetisyon para mapunta yung mami ko o yung daddy ko, tsaka yung mga kapatid ko dito. Kasi wala pa ako na 1984 pa lang nun eh, dito sa Amerika. So, yung tito ko naman, okay, sige, okay lang. Kasi mura pa lang ata yung filing ng petition noon, 1984, di ba? So, yung nag-file na ng 1984, yung petition, yung tito ko sa kapatid niya, sa daddy ko. So, kapatid to kapatid yun, guys. So, kapatid to kapatid, so, na-file na 1984. Yung pagkasabi din ng mami ko, siguro mga few months after, tsaka nag-petition na yung tito ko nga, nung 1984. So, yun na nung after nun, so, it was, bumalik na mami ko sa Pilipinas, then hindi na siya nag-abroad, pati yung daddy ko, Saudi din na siya nag-abroad. So, since kapatid to kapatid kasi yun guys eh, so, after 22 years, guys, so, dumating na yung petition, so, na-approve na ng, ng immigration, na yun na nga parang, approve na yung petition namin. Then there you go. After 22 years, kasi nga parang nagkaroon ng, 9/11, naapektuhan yung mga immigration na napupunta ng US. So yun na, na-approve na siya after 22 years. So that's 2007. So 1984 to 2007. So yun na nga, na-approve na yung petition namin. And then, unfortunately, ang napunta lang dito yung mami ko and daddy ko kasi nga overage na kaming lahat. Kami yung apat na magkakapatid. So, yun nga, nung napunta naman yung daddy ko dito, tsaka yung mami ko, 2007, mga siguro nasa 6 months, 9 months pa lang sila dito, 2007. Since medyo matagal nga, di ba yung pinaghintay namin kasi kapatid sa kapatid, 22 years, pinitisyon na agad kami ng parents namin after 6 months. Talagang nagtrabaho sila as caregivers, then nagbayad sila for the petition kaming apat na magkakapatid. So, yung kaming apat na magkakapatid na petition na 2007, ang hinintay naman namin na
na years is 12, 13 years. Kasi nga 'di ba Trump era, medyo naghigpit na rin si Trump noon. So, dapat 10 years lang ata yung mga unmarried sons and daughters. So, it should be like 10 years. So, naging 13 years. Dahil pandemic kasi noon yung dumating yung petition namin, tsaka Trump era, syempre naghihigpit nga si Trump. So, yun nga, after 20, instead na 10 years, tumagal pa ng 3 years. Dahil nga sa yun nga, pandemic, Trump era, yun. So, napoproblema yung petition namin kasi nga hindi naman kami lahat kasal. Kahit may mga anak na yung ate ko, hindi naman kasal. So, yun, 4 kaming napunta dito sa Amerika plus yung 2 pamangkin ko na anak ng ate ko. So, oh my gosh, may video ko dyan na para kaming, alam mo yung naglipat bahay kasi ang dami naming maleta, kahon, mga package, ano, tapos talagang pipila kami sa immigration, nakakakaano na kasi parang ang dami naming mga bagahe, lahat ng gamit namin from the Philippines, dinala pa namin dito sa Amerika. So, yun ang kwento kung bakit napunta kami dito sa Amerika or ako dito sa Amerika. So, pinitisyon po ako ng maraming salamat sa tito ko na pinitisyon kami. Kaso, di ba na ano nga kami, naiwan kami dahil na overage kami. We waited for 22 years. Then, yung mami ko agad-agad nung nakatrabaho na siya after 6 months ata, nag-file agad siya ng petition para, umaandar na. So, we waited for another 13 years dahil pandemic and Trump era. Tapos yun na. So, ang dami, after 3 decades, di ba, napunta rin kami sa Amerika. So, mayroong pag-asa, guys. So, yun lang ang kwento kung bakit napunta kami dito sa Amerika. So, maraming salamat sa tito ko. Dahil, kundi dahil sa kanya siya sa tita ko rin, hindi kami pupunta rito. And sa mami ko rin, sa parents ko, kasi nag-caregiver sila. Just, then, talagang final talaga nila agad yung petition para umandar na agad. Then, so grateful and blessed. And thank you so much, Lord Jesus Christ, kasi it made happen, di ba? Parang dinadasal mo lang lagi na nung bata ako na ang gaganda ng mga, kasi nasa San Francisco ako, guys. Ang gaganda ng mga views sa mga Hollywood, so ngayon nakikita mo na, araw-araw mo pang dinadaanan. So yun guys, grateful, blessed, and thank you Lord, napunta din dito sa Amerika. So, sa mga nag-aantay ng petisyon, huwag kayong mawala ng pag-asa, maraming ways, and hintay lang and pray lang po. Yun lang po. Yun po yung isa sa mga question kung bakit napunta ako dito sa Amerika. Isa sa mga sagot kung bakit napunta ako sa Amerika. So maraming pong salamat, ladies and gentlemen. I'm your Miss Trans Pinay here in the USA. So don't forget to please like, share, and subscribe. Bye!